Good morning po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon sa ating napakahalagang training ay cardinal sins. Ibig sabihin po ng cardinal sins ay mga kasalanan sa pagne-network. Mga dapat na hindi natin gawin sa ating ginagawang pagninegosyo. Sa madaling salita, dapat natin itong iwasan. Ang gagawin po natin, yung kabaliktaran po nito, yung tama. So, itong mga cardinal sins ay kailangan nating malaman upang hindi po natin siya magawa. Ano po? Kasi sa negosyo po natin, meron tinatawag na trial and error, lalo na kapag bago ka. Pero kapag naituro na sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin, mas magiging smooth yung pag-network mo. Hindi mo na masyado madadaanan yung baku-bako sa ating ginagawang pagnenegosyo. Muli po, ay nagpapasalamat po kami narito kayo sa ating live training. Again, our topic for tonight is cardinal sins sa network marketing. Ituloy na po natin. Ang unang dapat nating pag-aralan ngayon, bouncing from company to company. O yung iba siguro natatawa. Siguro yung iba merong kilala. Siguro yung iba merong naalala. Baka meron kayong kakilala na networker. Isang linggo lang, isang buwan lang, lumilipat na ng ibang company. Ang tawag po doon is bouncing from company to company. Yun po ay isa sa cardinal sins sa pagne-network. Kumbaga, ang ginagawa niya, pagka-join niya, lilipat ulit. Tapos lilipat na naman po ulit. Ang rason niya kung bakit siya lilipat, kasi hindi niya nakikitang perpekto yung company. Uunahan na po namin kayo. Wala pong perpektong kumpanya. Wala pong perpektong upline, downline, crossline, trainer, BODs, employees, products. Wala pong perpekto. Isa sa dapat nating tignan ay yung ating sarili. Even us ay hindi rin naman talaga perpekto. Ano po? Kaya wag natin hanapin yung pagiging perfect ng isang bagay sa pinasok po natin. Ang mahalaga, nakikita natin yung kumpanya nagsisikap, nakikita po natin yung kumpanya nag-i-improve, yung grupo natin nagsisikap na enhance lahat ng sistema. For us, sa ating mga miyembro, sa ating mga distributors, diba? Para ma-maximize po natin yung ating mga negosyo. Itong negosyo na network marketing / multi-level marketing. Yung iba, nagrarason na lang para lumipat ng ibang kumpanya. Pero, hindi naman valid yung reason nila. Ang valid lang na reason, kapag ikaw ay lilipat, ay isa sa valid na reason, ay nagsara na yung kumpanya mo, pwede ka nang lumipat. Diba? Focus lang. Sumali ka sa isang MLM company, focus ka. Pag-stay ka lang dyan. Ituloy-tuloy mo lang yung paghataw mo, yung grind mo every single day. Diba? Magpalaki ka ng network, magpadami ka ng sales. Yun yung focus natin. Focus. Finish one course until successful. Kaya yung iba, wala pong natatapos eh. Hindi siya nagiging MC, hindi siya nagkakaroon ng resulta sa kampaning pinapasok niya. Simply because, anong ginagawa? Hindi niya tinatapos. Lumilipat siya agad. Isa po yan sa cardinal sin sa negosyo po natin. Sumunod na dapat po natin pag-usapan is about money matters. Pag-usapan po natin, money matters. Pagpatungkol na po sa pera. Pagpatungkol po sa pera, maraming mga tao nasisira. Nakakalungkot, nakakabahala. Meron pong mga ganyan na tao. Magbibigay po kami ng ilan. Sa mga example po nito, meron na distributors ang ginagawa kapag nagbayad yung downline niya ng package. Anong ginagawa? Or mga packages. Dinidelay yung pagbili. Hindi bumibili doon sa mga branches. Hindi binibili sa main office. O kaya nagpabili ng produkto yung downline. Anong ginagawa nila? O ginagamit nila yung pera. Pinapaikot nila yung pera. Hindi. Kapag binigay sa iyo yung package, pag binigay sa iyo yung pambili ng produkto, ibili mo agad. Para yung mga produkto, yung mga package na ito, ma-deliver, maibigay sa kinauukulan, doon sa downline mo, doon sa distributors mo. Huwag kang papasira sa pera. Yung iba dinidelay ng isang araw, ng isang linggo, ng isang buwan. Nakakatakot na yun. Isang linggo, isang buwan. O anong ginagawa mo dun? Ang nakakalungkot pa, yung iba ginagamit po yung pera na pangsugal.
Oh, meron kaming ganyang karanasan, meron akong downline, ganun ang ginawa niya. Pinangsugal niya yung pera, yung pay-in, napadala ng mga distributors niya sa ibang bansa. Nagtiwala sa kanya, anong ginawa niya? Oh, ginasta niya. Ano ngayon na nangyari? Oh, attrition siya, naubos yung tao niya doon sa ibang bansa. Sayang, leverage na sana siya doon. Kaya mag-iingat po kayo sa pera. Again, wag po kayong papasubok sa pera. Isip-isipin mo, sa kakarampot na halaga ng pay-in, nasubukan ka. Alagaan mo ang pangalan mo. Wag kayong papasilaw. Pangatlo, sa cardinal sin ay sleeping around. Ibig sabihin po ng sleeping around ay procrastination. Wag po kayo magpa-procrastination. Yung word na yan, don't procrastinate. Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas. Huwag mo na ipagpa-isang linggo. Huwag na next month. Gawin mo na ngayon. Sayang yung oras. Time is gold. Time is diamond. Time is money. Sayang. 'Di ba? Hustle hard. Sabi nga, every segundo, every minuto, kung kaya natin i-maximize, do it. 'Di ba? One day na hindi ka humataw, alam nyo nawawala sa inyo, 1 linggo na resulta ang nawawala sa iyo. Kaya huwag kang magtataka kung bakit ang resulta mabagal, kung bakit ang resulta wala. Bakit? Isa po sa dahilan ay yung inconsistent sa ginagawa nating negosyo. Nagpo-procrastinate. Diba? Bukod dyan, ibig sabihin ng sleeping around ay sa una lang magaling. Ibig sabihin, ningas kugon. Huwag pong ganun kasi naaapektuhan ang future mo. Yung iba, puro boka. Sa una lang talaga magaling. Puro boka. Meron akong mga ganyang mga downlines dati. Meron akong downline, lalaki. Di na namin sabihin yung pangalan. Sa previous companies, sabi niya sa akin, upline. Magkano ba yung pinaka-highest na position dito sa company natin? Nagtanong kung magkano. Magkano daw po? Bibili niya na lang yung position. Alam nyo, wala pang 1 buwan, hindi na namin siya kasama sa grupo. Meron din akong downline. Ano siya? Teacher siya. Meron siyang mga estudyante. Sabi niya, lahat ng estudyante ko, babae naman to, lahat ng estudyante ko, papajoin ko sa company natin. Bigyan mo lang ako ng 1 linggo. Wala pa 1 buwan, wala na siya. Diba? Ang tawag po sa mga taong yan, they are sleeping around. Maraming meaning yung sleeping around. Binanggit na po namin sa inyo kanina, inconsistent, nagpo-procrastinate, sa una lang magaling, puro boka, 'di ba? Hindi siya nakakagawa ng momentum itong mga taong nag-i-sleeping around. Huwag pong gano'n. Gayahin po natin yung puso po natin. Ano yung puso natin? Ang puso po natin, it keeps on beating. Hindi tumitigil yan sa pagbit. Bakit? Kapag nagbit yan, pag tumigil yan sa pagtibok, patay ka. Sa pagne-network po natin, huwag niyong papatayin yung apoy. Yung momentum, iingatan nyo yun. Dapat aalagaan nyo yung momentum na yun. Paano mo maalagaan yun? Tuloy-tuloy yung pagkilos. Kahit small efforts lang yung ginagawa mo sa isang araw, okay lang yan. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Dahil yung mga small efforts na yan, pag pinagsama-sama mo yan, huge efforts yan. And remember, small efforts will produce small results. Huge efforts will produce huge results. Diba? Dapat hindi po tayo disusing downline. Dapat hindi ganun. Alam, nakakita na kayo ng disusing laruan. Ang disusing laruan po, kailangan ipihit mo na yun. Tapos aandar na kung kotse. Kung robot, lalakad. Kapag dinisusi mo. Dapat hindi ganun. Dapat meron tayong sariling palo. Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayon, magbibigay na po ako ng tamang effort sa pag-network. Sabihin mo ngayon. Sabihin mo ngayon sa katabi mo. Dito sa ating live training. Sabihin mo sa katabi mo ngayon. Itodo mo na ang effort mo. Diba? Mag-effort po tayo. Ibigay mo yung enough, sapat, tamang effort.
'Di ba? Sa ginagawa nating negosyo upang makamtan mo yung gusto mong resulta sa ating ginagawang hanap buhay. This is a noble career. Napakaganda ng negosyo natin. I-maximize mo na. Sulitin mo itong opportunity na pinasok mo. Huwag mong hayaan na hindi mo to pakinabangan. Dahil maraming tao sa labas, naghahanap ng opportunity, pero wala silang makita. Ikaw meron na. Ikaw ngayon ang ilaw. Ipakita mo sa ibang tao na meron kang nakitang opportunity na pwedeng mabago ang buhay nila. Ang networking po, baguhan ng buhay. Marami na pong nabago ang buhay. Dito sa networking, wala tayong kailangan patunayan. Wala na pong kailangan patunayan ang network marketing industry. Ano na lang kailangan natin gawin? Enter the industry, maghanap ng kumpanya. Maganda ang kumpanya natin ngayon, hatawin. And eventually, the results will come. Diba? Pang-apat na cardinal sin, pag-usapan na natin. Power tripping. Darating po yung time, magkakaroon ka ng grupo, dadami yung mga tao mo, mag-expand yung organization mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan. You are a leader na. Huwag po kayo magpa-power trip. Ano po yung power tripping? Isa po sa ibig sabihin po ng power tripping ay, halimbawa, tinatakot yung mga downlines. Dahil naghahabol ng benta, naghahabol ng sales, naghahabol ng ranking, naghahabol ng top. Kaya sabi nyo sa mga downlines siya, kapag hindi ka naka 100 pay-ins ngayong buwan, tanggal ka ngayon sa grupo. Hindi ka na namin kikilalanin sa grupo. Huwag nyo pong takutin yung downlines po ninyo. Don't power trip. Ano pa? Laging sinisigawan ng downline. Meron akong ganyang kilala. Pinagsabihan nga namin eh. Sabi namin, kaibigan, partner, huwag nating tatakutin ang ating mga downlines. Sikapin natin na itong mga downlines, every time na nakikita tayo, hindi takot, dapat motivated, dapat inspired sila. Yung tipong kapag nakikita tayo ng downline natin, nang gigigil lalo gawin yung negosyo, hindi yung natitigil pa sila na gawin yung napakagandang negosyo na pinasok natin at pinasok nila. 'Di ba? Ano pa? Regarding sa power tripping, ginagawang clown ang downline. Huwag nyo pong gawing katatawanan ng downline. Huwag nyo pong gayahin yung mga komedyante na napapanood nyo po sa TV na kumukuha ng isang tao para gamiting laughing stock. Huwag pong ganun. Ang mas maganda nga po, itaas nyo yung uri, 'di ba? Nung inyong mga downlines, pagandahin mo lalo yung kanyang pangalan. Meron akong kilalang ganyan, upline. Lagi niyang pinagtitripan yung downline niya, alam niyo nangyari. Yung downline niya lumipat. Paglipat ng downline niya, nagtap sa ibang company. Ang matindi nun, hindi lang yung tao na yun, pati yung ibang downlines niya, na lagi niyang ginagawang clown sa mga meeting, ano nangyari? Nagiging top doon sa ibang mga company. So, lumalabas yung potential doon sa labas, nahahadlangan sa kanya, pinagtitripan eh. Don't power trip. Huwag nyo pong papagalitan yung mga downlines nyo po ng harapan. Huwag po. Kung kayo po magre-reprimand, magko-correct ng mistakes ng downlines dahil this is normal, lalo na kung new blood ang downline mo, anong dapat mong gawin? Do it publicly. Dapat generic, dapat generalize ang banat mo, ang pagkukorek mo sa kanila para at least matuwid yung pagkakamali. Bukod dyan, at least ma-aware yung mga kasama pa natin na wag na nilang gawin yung ganitong certain act na hindi tama sa ginagawa nating pagninegosyo. Ano pa ang isang kategory ng power tripping? Isa po dyan ay lagi kang tama. Dumarating po yung time, kahit leader tayo, nagkakamali din tayo. So, kapag mali ka, accept it. I-accept mo lang. Then, walang masama, hindi nakaka-degrade ng leadership na humingi ng sorry kung ikaw ay nagkamali. Tandaan, hindi tayo laging tama. Diba? Next, na kailangan nating pag-usapan is playing around. This is number 5 sa cardinal sins. Playing around. Iba po yung sleeping around sa playing around. Ano naman yung playing around? Ito. Diyan ko po kayo isang example. Medyo nakakatawa to. At nakakalungkot at the same time, merong mga uplines. Hindi naman natin nilalahat syempre. No? Few of them, hindi lang sa isang company, maging sa ibang company, meron siyang bagong downlines. Babae. May tsura maganda. Anong ginagawa? Nililigawan agad.
hindi siya type. Ano nangyayari doon sa downline? Imbis na hatawan yung negosyo, nasayang lang yung pera niya, nasayang lang yung effort niya, nasayang lang yung time niya. Nag-quit din yung babae, iniiwasan niya yung upline eh. Hindi niya type eh. Nililigawan siya agad, kaka-join lang, porket may itsura. Don't play around. This is a serious business. Diba? Gawin nating seryoso yung negosyo para magkaroon ka ng seryosong kita. May bagong downline. Control yourself. Huwag yung nililigawan yung mga downlines nyo. Dahil yung mga downlines ninyo, kapag yan ay kumbaga, gagamitin ko na yung word, naasar sa'yo, nainis sa'yo, dahil ganyan nga yung ginagawa mo. Mag-quit yan, tandaan mo. Ayaw mo ng attrition, ayaw natin agad maaari ng attrition. Ang gusto natin is keeping and strengthening the organization. Expansion, yun ang gusto natin mangyari, duplication. So, alagaan po nating mabuti yung ating network. Yung iba naman, puro inom. Merong ganyang grupo. Puro inom yung ginagawa po nila. Grupo sila. Meron silang success na nangyari sa kanila. Anong gagawin nila? Mag-iinom. Kinagabihan. Kinabukasan, wala silang hataw. So, hindi sila productive kinabukasan. Productive nga sila ngayon. Sabihin na natin ganun. Pero sa susunod na araw, hindi sila productive. Lahat bangag eh. Lahat mayroong over. Lahat hindi makakilos. Lahat tulog pa. Diba? Sayang yung araw. Hahataw na sila. Gabi na ulit. Ang daming oras na nasayang. Hindi naman namin sinasabi na huwag niyong gawin yung mga ganitong bagay. Ang sinasabi po namin, yung araw-araw mo na lang siyang ginagawa. Diba? Baka kasi trip mo yan eh. Sa church namin, bawal talaga yan. Diba? Pero baka sa inyo, papwede naman. Do it moderately. Huwag naman yung halos religiously ginagawa mo yan. Diba? Tapos yung mga downline mo, napipilitan na lang. Nagiging BI ka pa ngayon. Nagiging bad influence ka pa ngayon. Diba? Bukod dyan, ito nakakabahala. Merong grupo, buti disbanded na sila ngayon eh. Disbanded na sila. Gumagamit ng marijuana. Yung mga core leaders ng grupo na yun, gumagamit ng marijuana. Kakalungkot, nai-influensya niya yung mga downlines niya. Kaya ingatan nyo rin yung grupo na sasamahan nyo. Buti na lang, nasa magandang grupo tayo ngayon. Hindi po ba? Kaya, itong negosyong ito ay dapat pinahahalagahan. Pinahahalagahan, ibig sabihin, ginagawa natin yung tama. Huwag po yung mga mali. Diba? Huwag po yung mga sins. Wala namang perfect na networker. Pero dahil alam po natin yung mga dapat na gawin, doon na lang tayong magsikap, ibuhos natin yung lakas natin na gawin itong mga bagay na ito. Diba? Yung mga tama. Ano pa? Yung mga cardinal sins na dapat nating iwasan at dapat din naman nating ituro sa ating mga downlines. Giving false hope. Number 6, nagbibigay ng maling pag-asa. Ano yan? Yung nagbibigay ng promise sa mga downline tapos hindi naman ginagawa. Perfect example. Kapag ikaw nakarecruit ng ganitong bilang, bibigyan kita ng double direct referral. Aside from your commission sa company, bibigyan pa kita. Nagkaroon ng mga pay-ins, nagkaroon ng mga directs. Anong ginawa nung upline? Di pa ako nakakapag-encash eh. Ang dami ng mga dahilan hanggang sa nakalimutan na hanggang sa hindi mo na ibigay. Those are broken promises. Wag na wag nyo pong gagawin po yun. Inaasahan ni downline yun. Actually, that act is a bonus na lang. Pero kung hindi mo kayang ibigay, don't do it. Huwag kang magpa-promise ng gano'n. What else? Overclaiming ng products. Huwag nyo pong gagawin yan. Isasabihin mo, yung produkto namin, sobrang ganda. Yung pilay. Yung pilay. Isip-isipin nyo, gumamit ng produkto po natin. Ano nangyari? Nakakita. Isip-isipin nyo. Kidding aside, wag po kayong mag-overclaim. Pagdating po sa benepisyo ng mga produkto nyo, produkto natin, bakit? Dahil kapag yan ay hindi na-meet ng client, anong mangyari? Frustration. Magagalit yan. Anong titirahin yan? Ikaw. Pati kumpanya, pati product, nandamay ka pa. Diba? Maging maingat. Diba? What else? Nagbibigay ng mga kasinungalingan na patungkol sa marketing plan.
Hindi naman talaga kasama sa marketing plan, pero isinasama sa marketing plan. Wag ganon. Sasabihin, kasi ito marketing plan namin, ito marketing plan namin. Pero pag inisusa, no? Tinignan, no? Siniay sa opisina, ano ba talaga ang marketing plan? O hindi pala kasama yung sinasabi niya. Nagbibigay ka ng false hope para makapagpapain lang. Wag pong ganon. Wag pong ganon. What else? Number 7 sa cardinal sins is AKNY, also called as acne. Diba? Ayaw mag-aral. May magsasabi, ako, hindi ko na kailangan umatid ng trainings. Kasi yung mga trainings na yan, sayang lang oras, aatid ako ng 30 minutes, aatid ako ng 15 minutes. Tapos, anong mangyayari? Hindi nila alam, di ba, na marami silang matututunan sa training. Di ba? Lahat naman tayo nag-aral. Nag-aral sila ng elementary, ng high school, ng college. Para magkaroon sila ng trabaho, tanggapin sila sa sa trabaho. Ito po ay trabaho din. Hanap buhay, pagkakakitaan. Kailangan mo rin itong aralin. So, you need to attend trainings. May bayad po ang trainings. Ang dami pong mas mahal pa po ang training. Diba? Yung iba nagbabayad ng daan-daan libo. Yung iba pumupunta pa ng ibang bansa para umattend ng trainings. Diba? So, tayo, bilang nagsisikap na ma-maximize yung negosyo natin, attend tayo ng mga trainings. Okay naman kung may bayad. O naman kung merong konting Google, kung ikaw din naman ang makikinabang. 'Di ba? O sabihin na natin, yung presyo ng training, halimbawa lang, 1,000. Pag kumain ka sa masarap-sarap na buffet, kulang pa yung 1,000 mo. Mag-buffet ka sa Okada, kulang yung 1,000 mo. Umattend ka ng training na worth 2,500. Mag-check-in ka sa isang maganda-gandang hotel, kulang pa yung 2,500 mo. Nag-check-in ka sa hotel, kinabukasan, tapos na yung comfortability na narasan mo. Kumain ka sa masarap na buffet, isisiar mo lang din yan mamaya. Pero yung karunungan na nakuha mo sa training, bit-bit mo yun. Magagamit mo yun sa ginagawa nating pag-network. Pag sasabi, naka-attend na po ako kasi ng trainings ang napakaraming beses. Hundreds of times, 1,000 times na ako naka-attend, million times na ako naka-attend. Exaggeration yon. Pero, ganun yung mga reasoning nila. Ganun yung logic nila. Wag po. Maraming mga top earners, nakikita nyo, nakikinig pa rin ng training, umaattend pa rin ng training, nagbabayad pa rin ng training, nagsisikhay pa rin ng karunungan. Never ending po ang pag-aaral. Masarap mamaster ang negosyo natin. Dahil may pera po sa ganitong uri ng negosyo. Diba? Ano pa yung mga acne na tao? Ayaw sumunod kay upline. Sundin niyo po si upline. Ayaw tawagin na mentor si upline. Siguro hindi pa niya nakikita na mentor figure pa si upline. Pero, ano ba naman, tatawagin mo siyang mentor. Total, siya naman talaga yung upline mo at nagtuturo din naman talaga siya sa'yo. Diba? Nabawasan ba yung pagka-tao mo? Tawagin mo siyang mentor. Nabawasan ba yung pagka-distributor or member mo nung pina-follow mo si upline? Tandaan mo, si upline may roadmap to success. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya siya kumikita dahil alam niya yung ginagawa niya. Sabi nga, gusto mong matuto mag-basketball, magpaturo ka sa basketball player. Kung gusto mong matuto na kumanta, magpaturo ka sa singer. Gusto mong matuto na magpiano, magpaturo ka sa marunong magpiano. Gusto mong matuto mag-network marketing, magpaturo ka sa upline mo. Huwag acne. Huwag yung alam ko na yan. Diba? Ibaba po ang pride. Dahil yan ay dream killer. Iwasan po natin yan. At sa negosyo po natin, iwasan po natin ang pagdadrama at pagtatampo. Alam nyo sa negosyo po natin, nakakabagal ang pagdadrama at pagtatampo. Kapag kinukorek ka ni upline, pinagsisibihan ka ni upline, iyon po ay para sa sa ikabubuti mo. Kapag hindi ka pinagsasabihan yan, baka wala nang pakialam sa yan. Baka wala nang care sa yan. Buti nga 'di ba? Kinakausap tayo.
tinuturuan tayo, ginagay tayo, ina-assist tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. Number 8, sa cardinal sins, no, is insecure leader. Wag na wag ka pong magiging insecure leader. Dapat ikaw ay secured leader. Dapat ikaw ay genuine leader. Dapat hindi ka fake leader. Dahil itong mga insecure leaders na ito, fake leaders sila. Ano yung mga insecure leader? Hindi nila inihahalo yung grupo nila, isa sa signal yun, no? Hindi niya inihahalo yung mga downlines niya sa mother group. Hindi niya hinihahalo yung mga downlines niya sa company events. Medyo nakakatawa, pero may mga ganyan. Kasi ayaw niya na ina-idol yung mga downlines niya, yung ibang mga uplines, yung ibang mga distributors. Ang gusto niya, ang kinikilala na pinaka-leader, pinaka-idol, pinaka-magaling, siya lang. Insecure leader. Wag po. Ipakilala nyo sa mga top earners ng company. Ipakilala nyo sa mga grand uplines ng mother group. Ipakilala mo sa mga crosslines mo. Sa mga co-founders mo. Ipakilala mo sila. Tapos humingi ka ng advice dun sa mga tao na yan. Di na-motivate pa yung downline mo, na-inspire pa yung downline mo. Hindi laging ikaw yung nakikita, nakakausap nila, nagbibigay ng inspiration, motivation sa kanila. Okay din yung third party. Maganda nga yun eh. Yung merong third party na nagmamotivate at nag-inspire. Use them. Utilize. Diba? This is strategy. Ipakausap mo sa third person. Ipakausap mo sa upline mo. Ipakausap mo sa mga top earners, pakausap mo sa mga may-ari ng kumpanya. Diba? Ano pa? Nagbibigay po ng mga derogatory remarks sa mga downlines. Insecure leader. Pag nakikita niya, gumagaling yung downline niya, tapos minsan nakakatang pa siya sa ranking. Binabalatan niya, nagbibigay ng derogatory remarks. Chini-chismis siya dun sa ibang mga tao. Naging ganyan lang naman yun kasi ganyan-ganyan. Wag pong ganun. Wag pong ganun. Kung downline ka, tapos yung upline mo, nagiging successful, ina-idol na ng mga downline mo, anong gagawin mo? Demolition job. Kasi si upline kasi ganito yan, ganyan lang yan. Wag pong ganun. Magpakatotoong leader po tayo. Dapat tayo ay genuine leader. Don't be insecure. 'Di ba? What else? Number 9. Dumako tayo sa cardinal sin. Number 9. Buddha. Ano yung Buddha? Ito po ay naging katawagan lang sa mga tao na mga distributors, mga uplines na hindi kumikilos, pero kumikita. Nag-aantay na lang ng kita. Nag-iintay na lang encashment. Medyo nakabuo na to ng network. Nagduduplicate na to. Expanded na yung network niya. Diba, nagle-leverage na to, may passive income na to, nagiging na siya, hindi na siya kumikilos. Inaasa niya na lang lahat sa mga downlines. Wag pong ganun. Si downline po ay hindi ATM machine. Kumilos ka pa din. Guide them, assist them, lead them pa din. Create new members, mag-direct ka pa din. Parang yung dati nung nagsisimula ka, grind, hustle pa rin. Day and night, mayat maya. Diba, oras-oras. Diba, ang iniisip, focus on your goals. Diba? Para maging good, great example ka sa madami mong mga downlines. Diba? Actually, itong mga taong to na inaasa na lang lahat sa mga downlines, ito yung actually medyo mga Jurassic networker na to. Ibig sabihin ng Jurassic networker, mga matatagal lang nagre-network, diba? So, ang nakakalungkot ay may mga ganitong tao. Actually, may magsasabi, kaya nga po ako nag-network para ma-maximize ko yung leveraging. Yes, tama ka doon, ng pananaw. Diba? Pero, wag naman yung lagi na lang ganun. Diba? Mag-hi hello ka naman sa mga downlines mo. Mag-training ka naman sa mga downlines mo. Diba? I-meeting mo naman yung mga downlines mo. Paramdamin mo naman ng income mo yung mga downlines mo. Minsan pakain ka naman sa mga downlines mo. Diba? Magpabanding ka naman sa mga downlines mo. Diba? So, hindi lang tayo magaling sa una dahil mag-join sila. Diba? Nung naging leader sila, naging agila na sila, kaya nilang gawin yung negosyo na mag-isa sila. Nawawala ka na. Hindi. Diba? Be visible pa din. No? Be available pa din for them. Diba, hindi ka na makontak, hindi ka na matawagan, hindi ka na makausap, diba? Yung mga ganon. Kailangan, mga kaibigan, mga kapwa networker, no?
itong mga cardinal sins na ito, iiwasan natin to. Ang gagawin natin yung kabaliktaran, ha? Just a reminder, a gentle reminder for all of us. Now, be the source of inspiration and motivation sa iyong mga downlines. Katulad po ng sinabi namin kanina, kailangan ikaw ay model. Model ng mga downlines mo. Para continuous pa yung growth mo. 'Di ba? Sabi nga, when you're harvesting, ano na ginagawa ng iba? Nagre-rest na la. Nagre-rest na. Kung ikaw ay nag-harvest na, anong gagawin mo? Magtanim ka pa din. Bakit? For greater harvest. 'Di ba? Para mas marami ka pang ma-harvest. 'Di ba? Kapag nakikita ng mga downlines mo, hindi ka na kumikilos, ano nangyari? Madi-demotivate sila. Eventually, attrition ka na naman ngayon. Magbibuild ka din, kikilos ka din. 'Di ba? Kikilos mo na. 'Di ba? Number 10. Okay? Sa cardinal sins is yung negativity. Sa madaling sabi, pagiging negative. Ang lagi niya nakikita ng negative na bagay. Huwag pong ganun. Kasalanan po yan sa pag-network. Tandaan nyo po, sa pag-network, kailangan tayo po ay laging positibo. Na-reject ka, positibo pa din. Inindyan ka, positibo pa din. Hindi nag-pay-in, positibo pa din. Iniwan ka ng apply mo, positibo pa din. Nag-attrition ka, positive pa din. Wag lang positive sa virus. Positive ang pananaw pa din. Kumbaga, laban pa rin, di ba? Di ba? Move forward pa rin, papunta sa ating mga pangarap. Kilos pa rin, magpapiin pa rin, magpenta pa rin tayo ng mga produkto, ganun. Di ba? Hindi yung negative, hindi yung nagbubukbuk, hindi nalulungkot na parang wala nang pag-asa. Di ba? Wala nang mangyayari sa pag-network ko. Huwag pong gano'n. Kailangan positibo po tayo. Tapos yung nakikita niya, yung upline niya, sinasabi, yung upline ko kasi bano eh. Huwag pong gano'n. Sana wag po kayo madignan. Diba? Madinigan ng gano'n. Diba? Negative yung bukang bibig. Upline ko, walang bano eh. Walang maituro sa akin eh. Paano pag sinabi nung upline mo, ikaw rin naman bano eh. Wala kang production eh. Naggantihan pa kayo. Negative yun. Iwasan nyo po yun. Iiwasan po natin yan. Yung iba nagre-reklamo kasi yung kulay ng product natin ganito eh. Kung ganito yung kulay ng product natin, malamang mas marami akong bente. Pati yung kulay nung packaging nung product, pinakialaman. Diba? Kung ganito yung presyo ng pay natin, siguro dapat mas marami akong pay ngayon. Pinakialamanan pati yung amount, yung figures ng pay-in. Wag na po. The fact na merong nag-join sa company nyo, sweet spot na yun ng pay-in, ng presyo ng pay-in. The fact na may bumibili ng mga produkto ng company ninyo, sweet spot na yun yung color ng packaging. No? At pinag-aralan niya ng company na appealing sa market. Pinag-aralan nila yung coloring ng packaging, yung presyo ng mga packages. Hindi mo na kailangan yung pasukin, intindihin. Ang kailangan mo lang gawin, magbenta ng produkto. Mag-recruit ng mga tao. Lead your organization. Diba? Ayusin pa yung personality mo. Personality development, napakahalaga. Diba? Tsaka wag nyo pong nininegative ang downline. Yung tipong may problema ka, lalapit ka sa downline mo, ikikwento sa mga downline mo. Yung downline, meron akong problema. Hindi na demotivate pa yung downline mo, nahawaan mo pa yung negative mo, na ipasa mo pa sa kanya. Diba? Wag po kayong mga hawa ng negative. Kapag ikaw ay down na down, punta ka kay upline para ma-positive ka. Pag ikaw naman ay energized, excited, talagang, alam mo yung apoy mo talaga to the roof. Diba? Punta ka sa downline, motivate mo, inspire mo yung downline mo. Ganun po yun. Diba? So, ngayon po, napag-aralan natin yung 10 sa cardinal sins sa pag-network. Sana po, marami po kayong natutunan.